Good morning po. Ito yung aming salas. So ito yung baby grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Yung dalawang anak ko, sila yung nag-play ng piano. Yung panganay at yung bunso, yung babae. So ito yung pinagkakalibangan nila. So dito sa salas, minsan nagtitipon-tipon kami ng mga bata para wala lang, magkwentuhan. Yun, wala kaming TV dito para focus namin is ang isa't isa para mag-bonding. Yan. Okay, so dito naman sa area na to, ito yung receiving area namin kasi may pinturin naman dito. Dito naghihintay yung mga bisita namin pag wala pa kami dito sa baba. So ito yung receiving area namin. So diretso naman tayo sa dining area namin. Ito yung aquarium namin. Ito puro saltwater fish. So konti lang siya kasi matagal na namin na parang binubuhay to, kailangan konti lang yung fish dyan. So I think yung clownfish nagtatago yata siya. Yan. So, and then, ito yung dining area namin. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. I started collecting, actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya, and kinontinue ko lang. So most of these are all Royal Albert na collection ko, which I've been collecting for the past 5 years na. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Yan. So, bababa na yung mga yan. Tapos, yun. Ito yung aming short house tour ng aking bahay. Abangan nyo na lang yung aming kwentuhan ni Miss Corina. Wow! Diba? So, paano nangyari na sa ganitong karangyang estado ng buhay nilang mag-asawa, ay nanggaling pala sila kapwa ng kanyang asawa sa hirap. Ngayon, she's on top of the world. Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Thank you. Grabe naman yung house mo. Ibang klase. Talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Yes. Nakita nyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, Yes. England. Yes. Tama? Tama. O, ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siyang OFW sa UK. And then, kinuha niya yung dad ko doon. Yun, kaya kami doon pinanganak. Ayun. Sister Ilan kayo ko. magkakapatid? Nung time na yun, 2 kami. So, Okay. nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karangyaan, di ba? Hindi po. Oo. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, naglilinis siya ng mga rooms. And then yung dad ko, isang waiter sa hotel din. Yes. Ang galing. Doon din sa hotel na yon. Magkahiwalay sila ng hotel. Pero doon parehong parang hotel and restaurant ang kanilang Yes. pinag-aralan siguro at doon. Totoo ha? Mhm. Nakakatuwa, chambermaid sa hotel. Yung Yes. tatay mo naman waiter. Yes. Okay, Oo. wala po sila sa Buckingham Palace. Okay, nagkataon lang OFW sa London ba mismo? Sa parang suburbs of London. So parang malapit kami sa Heathrow Airport. Ayun. Mhm. Tapos, kumusta naman ang pagiging pinanganak ka doon? Paano naman ang kabataan sa London? Kasi parang assuming na because I was born in the UK, maganda ang buhay namin. So ang parents ko, since waiter ang dad ko and mami ko chambermaid sa hotel, so kami, we lived in a council flat, which is pabahay ng gobyerno. Libre yung pag-aaral namin kasi we studied in public schools. Maganda din, Ang Yes. provision sa ibang bansa kasi ganun din. Well, dito Yes. din naman sa atin, public school ay libre. Yes. Pero yung pabahay, iba yun. Yes, pabahay ng gobyerno. Sister ko kasi ganun din na nangyari. Nagtira siya sa UK and then pumunta siya doon pregnant. Pinabahay din siya ng government. Wala siyang work, so binigyan din siya ng decorating allowance. So, Wow. yung mga ganun na
provisions. May mga ganong provision ng gobyerno Yes. ng London. Yes, Wow. meron. Maganda ang provision ng gobyerno, pero maliban doon, rumarakit pa rin yung nanay at tatay mo. Yes, kasi chambermaid siya, pero pag may spare time siya, nag-DDH siya sa mga bahay. So, naglilinis din siya ng mga bahay. Oy, sayang din yung kita. Yes, oo. At So, yung tatay mo naman, Waiter lang talaga siya Full para time. may time siya na kami naman ang alagaan. So, ayun. parang hati sila. Anong natutunan mo doon sa karanasan mo na yon, growing up, na maraming provision ang gobyerno? Yes, oo. Yun yung parang nakikita mo na pwede naman talaga gawin yan dito sa Pilipinas. Kung ang pamamalakad lang, yung diretso, kayang-kaya na ibigay din kung ano yung provision sa ibang bansa. Kayang-kaya din natin gawin yan dito sa Pilipinas. Oo, yung provision para sa mahihirap, lalo na. Yes, oo. No? Kasi parang doon, may mga mahihirap pero hindi mo ma-distinguish yung mahirap sa mayaman. Kasi kung ano nakakain ng mayayaman, nakakain ng mahihirap. Which is kaya naman natin gawin yan dito. Yung Yun. i-elevate din ang buhay ng bawat kapwa natin na Pilipino na maging ganun yung pantay lang. Correct. Hindi naman sila komunista, ano? Hindi naman. Talagang provided lang ng government. Imagine Yes. pabahay, very Pabahay, important. yes. Mawawala lahat ng squatters or urban Oo, poor, no? yes. Maganda rin yung ganong exposure, ano, Yes, for you. oo. Yes. Kasi then, parang ikaw nakukompare mo Mm-mm. kung ano yung pwedeng gawin dito. Correct. Oo. Pero maliban sa natututunan mo noon, Sarah, meron ka rin pinagdaanan bilang bata. Kasi ano ba, nabully ka daw noon dahil iba yung Yes. itsura mo sa Oo. kanila. So, yun nga, I went to a public school. So, syempre, ako yung mga first Asian babies doon nung time na yon, especially dun sa area namin. So, talagang iba yung itsura ko from my classmates. Iilan lang kami na Asian. So, yung bullying, it's not like the bully na name calling lang or ano. Talagang it came to a point na naging physical yung mga classmates ko. So, What? under the table Totoo? na sisipain ako ng classmate ko. So, I would go home with bruises sa legs ko or kaya dito napapunch ako. So, doon ako, nung nag-start ako ng bata ako, talagang very low yung confidence ko. Tapos iyakin ako. Oo. Totoo. So pag uwi mo, nagsusumbong ka naman sa mga magulang mo? No. Yun yung mali ko. I never told my parents. Pero yung nagtataka mami ko, bakit kaya iyakin yung anak ko? Mom ko has a very strong personality. So nung every time na magkakaroon ng PTC, tinatanong niya sa teachers ko. And then, apparently, parang na ano niya na yung isang teacher ko, parang may ano din sa color ko or ano. Tapos pinagalitan niya yung teacher ko. So from there, parang naging medyo mag-aangang end ng school year ko. Kasi pati mom ko, talaga I saw how my mom defended me. Talaga? O ano naman ang natutunan mo doon? Sa pagtayo ng bandila. Bandila ng anak ko dito sa public school na ito. Yes, parang natutunan ko na regardless of your race or kung ano yung features mo, maging strong ka you have to stand up for yourself to Oo. survive. Importante talaga pinaglalaban. Biro mo yung nanay mo, nagdi-DH, tapos naglilinis sa hotel. Yes. Pero pagdating sa karapatan niya, pinaglaban niya, Yes, oo. Very strong ang personality ng mom ko, which is siguro ngayon, medyo nakuha ko rin siya. Nakuha mo rin. Yes. Maganda naman yun. Yes. Ang daming natututunan kahit bata, ano. Opo. At saka, I think pagka nabubuli ka ng gano'n, tapos hindi ka nagsasabi sa magulang mo, parang napapaisip ka, nagiging ma-analyze kang bata, right? So yun ba ang dahilan, nabubuli ka, kaya naisip nila na iuwi ka muna sa lola mo noong 6 years old ka? Hindi naman. Parang nahihirapan ng parents ko na magtrabaho, na nandun kaming dalawang magkapatid. So parang inuwi muna kami ng mami at daddy ko sa Pilipinas para alagaan kami ng lola ko. Parang experiment. Mm-mm. Mahirap talaga ha, kasi Yeah. dalawa din ang anak Opo, ko. oo. Meron namang yaya, kung minsan gusto kong tumalo ng bintana. Opo. Mahirap. Opo. So, ano naman ang experience mo? First time mong umuwi ng Pilipinas, 6 years old ka. Anong nangyari? Nung umuwi ako, so grade 1 ako, in-enroll ako sa school dito sa Pasig. Na iba-iba yung teaching dito kasi doon parang play teaching. Dito seryoso palang pag-aaral dito. Sobrang
bookish ang pag-aaral dito. Oh. So medyo nanibago ako noong time na yon. Tapos habang nag-aaral ako, yung lola ko kasi, yung kapatid ng lola ko, isang fan ni Miss Nora Honor. Ay, anong kinalaman ni Nora Honor sa lahat ng kwentong ito? Oo, fan siya ni Miss Nora Honor. Sinasali ako. So, naging Little Miss Noranian ako ng lugar na to, ng Bangbang, noong time na yon. Little Miss Noranian. Yes, okay. ng Bangbang. So, if may mga, si Nora sa labas, may mga gig sa labas, kasama kami, ng mga ibang bata pa, sumasayaw kami. Sayo-sayo, lahat kayo may nunal. Ay, wala na. Yung nunal ni Sarah, iuurong lang natin ng konti, paakyat, papunta doon sa tabi ng kanyang ilong. Kasi ngayon parang alanganing Lorna Tolentino. At saka, nasa pagitan ni Lorna Tolentino at ni Nora Honor ang kanyang nunal. Okay. Pero hindi naman requirement. hindi naman. Oo. Hindi naman requirement na may Opo. nunal bago maging Little Norania. Hindi naman po. Okay. So ano naman ang naisip mo noong mga panahon na yon? Akala ko laro-laro lang po kasi hindi naman parang 6 years old. So magpa-practice kami ng sayaw. Tapos parang talagang akala ko laro lang talaga siya. So nung lumabas ako sa TV, nakita ko ng isang tita ko sa Superstar Show. Di ba yun yung show ni Nora and Kuya Germs ng time na yon. Nakita ko ng isang tita ko, sinumbong ako sa mami ko. Tapos wala pang 1 week, binalik na ako. Pinauwi? Yes. Opo. Kasalanan ni Nora. Kaya ka pinabalik ng London. Okay. Nasira yung aking showbiz career. Nasira yung showbiz career mo, Day. Pwede sana magtuloy-tuloy. Yes. Okay na rin. Baka wala ka nito kung natuloy ka sa showbiz. Totoo. Hindi ba? So, bumalik ka ng London. So, tumuloy-tuloy hanggang Mag-15 ka. ayan. So, paano ka naman napunta sa sports? Ang balita ko, sportswoman ka. Yes, nung elementary ako, I was involved sa softball team ng school. So, vice captain ako ng softball team. I competed with other schools. And I also joined yung netball team. It's parang basketball din siya. Pero pag hawak mo yung bola, bawal ka nang gumalaw. So, it's a British sport. No? So, yun yung naging sport ko. And I was part nung track and field namin. Wow! Nung high school. And I was the second fastest girl in school. Totoo nga. Oo. Siguro meron ka rin gustong patunayan. Yes. Oo. And doon ko parang na-feel na, you're welcome ka pala sa community namin pag sports. Oo. So, talagang ginawa ko yung best ko sa sport. O dyan naman, sa sports. part naman na yan, ano naman ang natutunan mo sa part na yan? Kasi biro mo dati, inaapi ka. Oo. Biglang naging captain ball ka. Yes. O, so ano naman ang learning mo doon? Kailangan na maging sport maging Oo. sport ka sa mga classmate mo kasi parang natutunan ko doon na sila pala pagdating sa sport talagang kailangan marunong ka makisama sa bawat iba-ibang Ayun, nila. pakikisama. Yes. Yung pakikisama sa tao, Mm-mm. importante. Yes po. Oo. Aside from excelling, di ba? Kung gagawa ka rin lang naman ng isang bagay, ikaw na maging number 1. Hindi ba? Parang yun ang naging prinsipyo mo, buong buhay mo, kaya ganito kalaki ang building mo. Hindi ba? So all's well. Dahil sa kumikita naman, kahit paano, mga magulang, maganda naman ang provision ng gobyerno. Opo. Bakit ka pinabalik na naman ng Pilipinas nung 15 ka? Gusto na ng mommy at daddy ko ma-adapt namin yung Filipino culture. And gusto na rin parang mag-retire ang parents ko dito sa Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Kasi ang hirap talaga nung work nila doon kasi shifting sila eh. So, ang nangyari, umuwi na lang kami kasi nakapag-ipon naman sila ng sapat na pera para mag-umpisa ng maliit na negosyo dito. So lahat kayo? Yes. Opo. Lahat. Opo. Okay. Parang may ganong mga OFW, may plano talagang bumalik. Parang home is where the heart is. Home is where the heart is. So Opo. yan ang aalamin natin. Natagpuan nga ba at nakilala nga ba ni Sarah ang kanyang heart sa Pilipinas? Okay ang segue, no? O sige, usapang pag-ibig naman ang susunod. O bago tayo malayo sa ating topic, usapang love life muna tayo. Total,
doon na papunta ang usapan. Pero nakilala mo ba si husband, si Curly, nang maaga sa buhay mo? Like, bumalik ka at 15 sa Yes. Pilipinas. Opo. Kailan mo siya nakilala? Nung nasa college kami, transfer ako from La Consolacion College, Manila. Nag-aral ako dito sa, malapit na lang sa Pasig, para hindi mahirap yung biyahe kasi wala naman FX noon, jeep lang eh. Oo. So, nag-aral po ako sa school, classmate ko siya. Classmate. Yes, Okay. opo. So, pero bago yon, yung pagbabalik nyo naman, hindi ka nahirapan? As a teenager going to college, hindi ka nahirapan? Nung teenager, dito ko naramdaman yung self-confidence ko kasi nasa loob ako ng parang kasama ko puro Filipino na. So, tsaka ang babait na mga classmates ko, parang ina-assist ako. Kaya parang dun ko na maging friendly. Kasi una, iyakin ako eh. Dito ko naramdaman yung welcoming. Nagkaroon ako ng self-confidence. Pero marunong sa ka sarili naman ko. managalog. No, yun yung nahirapan kami nung umpisa. Although nakausap kami ng mami at daddy ko ng Tagalog, naintindihan namin. Yung magsalita, doon kami hirap. So, kumusta naman ang English accent natin? Ngayon, Oo. I still have the British accent. Sampulan mo naman kami. Ano? Sampulan naman kami para marinig namin. Actually, I still talk to my sister with using our British accent. So we converse in English. I even converse with my kids in my accent, and they understand both the British accent as well as the American English accent. Ay, palakpakan! Sabi ng teacher, very good. Yes, very oo, good. Hindi ba? Yes. Ito daw ang kanyang naging style sa kanyang sa kanyang klase. Pag hindi na niya alam ang isasagot niya, magi-English accent na lang siya. Very good siya. Tama Yes, ba? tama. Oo, Pag diba? nagre-report ako at hindi ko masyado naintindihan yung i-report ko, i-British accent ko. Tapos sasabihin ng professor ko, "Ay, very good." Oo. Di nakapulusot ako. Pasado. Yes. Ayun. Opo. So, okay naman. Parang okay yung naging pagbabalik nyo sa Pilipinas. At Opo. nakilala na nga si Curly. Ano totoong pangalan ni Curly? Pacifico Discaya, the second. Pacifico. Okay. Ano bang kulot sa kanya? Yung buhok ba niya kulot? Actually, he has a twin brother na nag-pass away noong 2006. Inside the subdivision, parang nabaril siya kasi parang may political sa loob ng subdivision noong time na yon. Wow. So, yun, si Butch, pareho kasi silang Pacifico Discaya. Yung brother niya, yung namatay, yung kambal niya is the first, siya yung the second. Tatay niya yung kambal. senior. Yes, identical twins. Wow. Hindi mo na nakilala yon. Nakilala ko yun. Nakilala mo Nakilala pa. pa yun. Nakilala pa hanggang sa second son ko. Wow. What a tragedy. Opo. Bakit ang aga? Ano yung nagtanan ba kayo? Hindi naman po. Parang, parang bago ako, kasi nung pagka-graduate ko, sabi ng mami ko, kailangan matuto ka kung paano mabuhay mag-isa. Kailangan nyo malaman kung ano yung wala, paano magbayad ng mga bills nyo. Pinauwi ako ng UK uli. Nandun yung sister ko na after graduating college. So, nagtrabaho ako doon. Pero pabalik-balik ako kasi ang hirap ng buhay talaga doon. Nag-triple job ako. Wala lang, hindi naman ako nagpapadala sa Pilipinas. Pero yun nga, para mabuhay kami ng sister ko, kaming dalawa, nagwo-work kami. Nung umuwi na ako dito, parang nagstay ako nung 2002. Nag-work ako sa recruitment firm dito for 2 years. And then, I got pregnant dun sa panganay namin. And nung time na yon, parang hindi pa ready yung asawa ko na magkaroon ng family. Paano yun? Ang naisip ko, balik ako ng London para buhayin yung anak ko doon. Parang naka-mindset ako na magiging single mother ako doon. Okay. At pumunta ka nga ng London. Ng London, oo. Kasi free yung panganganak. So may benefits pa yung anak ko. So umuwi ako ng UK para manganak sa panganay namin. Paano yun yung magulang mo nandito? Nandito, hindi nila alam na buntis ako nung umalis ako. So, Dami mong secret, ah. Yes. Oh. Nung 7 months pregnant ako, hindi na maitago, nagsabi na ako sa tita ko na buntis ako, tsaka tumawag ako sa magulang ko na buntis ako. Okay. Oo. Tapos, araw-araw tumatawag pa rin ako sa asawa ko. Tapos, nung nanganak ako, hindi na ako tumawag sa kanya kasi parang feeling ko,
may baby na ako, kompleto na ako, may mommy na ako, Mm. hindi na ako tumawag sa kanya. So, nanganak ka na doon, mag-isa ka. Opo. Nakakatakot. Opo. At mas nakakatakot pa ang nangyari Mm-mm. sa baby mo. Opo. Sige, ikwento mo. So, nung nanganak ako kay Gerard, nung time na yon, nung nilabas siya, I gave birth normally. Nakaano siya na meconium. So, hindi siya humihinga. So, tinatanong ko yung mga doctors, okay ba yung anak ko, okay ba yung anak ko? Tapos naka-stare lang sila sa akin blankly. Tapos naiiyak na ako kasi walang sound from the baby. Kasi di ba usually nakikita mo paglabas ng baby, iiyak na. Tapos tinakbo nung sa pedya. Tapos may konting, gumanon lang siya. Tapos sabi ko, ay salamat, huminga na siya. Wow. Nakakatakot yun bilang nanay. Yes. Oo. Nakatulong ba yun? I mean, nakadagdag yun sa pressure sa'yo para bumalik ka ng Pilipinas. Kasi yun yung time na nung nanganganak ako, nag-iisa lang ako. Doon ko na yung sa mami ko, naalala ko mami ko. Mm. Bakit ka naiiyak when talking about that? Nakita ko kung gaano maging mahirap maging isang ina na nag-iisa ka. Tapos, ang una mong iisipin yung mami mo. Habang nanganganak ka kasi alam mo yung nanay mo, siya lang yung kasangga mo sa buhay. So talagang, naalala ko mami ko talaga. Nung time na nanganganak ako. Kasi alam ko siya yung magsasabi sa akin, anak, okay ka lang, kaya mo. Kaya lang nasa Pilipinas siya. Wala. Oo, no? Well, yun ang mga bunga ng mga desisyon natin. Pero maganda rin yung nangyari sa'yo kasi talagang action-packed ang buhay mo. Dadaan ka talaga dun bago matutunan yung parang leksyon ng buhay, ano? Oo. Ganun yata talaga. Ang nanay mo ba, kumusta na? My mom is with me. She lives with me, no? Parang kasi nung time na yun, nung nanganak ako sa anak ko, kasi nung time nung dalaga ako, hindi kami magkasundo ng mami ko, palagi kami nag-aaway. Kaya yun yung, nung nanganak ako, doon ko na kung gaano ka-importante at mahalaga na ang nanay mo talaga kasama mo, kasangga mo sa buhay. Hindi ka gustong ipahamak ng nanay mo. Although kasi di ba yun yung time na pag 18 ka, rebelde ka. So doon ko na kung gaano kahalaga ang mami ko sa akin. And ngayon, nasa akin ang nanay ko, mami ko. Ako nag-aalaga sa kanya. 75 na siya, pero nakakalakad siya. Okay siya. Oo. And every day, pag gising namin sa umaga, nagkukwentuhan kami. Parang siya na yung best friend ko. Ayun. So maganda naman. Dahil lang Yes. siguro yung mag-isa ka. Oo, tsaka mag-isa ka. naalala mo yung pagiging isa mo, yung nanay mo malayo. Ayun, kaya Yes. naman pala. Kaya lang, naisip ko kailangan ko umuwi, magpahinga. Kasi parang I was on the brink of postpartum. Parang nadidepress ako na nag-iisa ako doon. So umuwi ako dito, dala ko yung baby ko, 3 weeks old. Inuwi ko siya dito. Na hindi ko sinasabi sa asawa ko na nandito kami. So 2 linggo na kami nandito. Siguro naramdaman niya or may common friend kami na nagsabi sa kanya, ay nandito yung anak mo tsaka si Sarah. Nag-contact siya sa bahay namin, tinawagan niya. Ang lola ko naman kasi parang konsentidor din. Oo, nandito sa Pilipinas, nandito yung si Sarah. Noong time na yun, na nakita na niya anak niya, parang hindi na rin kami niya tinigilan ng pagbibisita araw-araw sa bahay. Kasi plano ko, 6 weeks lang ako dito and then babalik kami doon. Sabay na namanhikan na siya sa parents ko na gusto niya daw akong pakasalan para magbuo kami ng family. Ayun, nakuha din nung makita ang bata. Hindi kaya yung asawa mo, si Curly, medyo nangingimi dahil sabi mo mahirap pa daw sila sa daga dati. Yes po. Si Curly. Opo. No? Pag sinabi mong mahirap pa sa daga, anong ibig mong sabihin? Ano ang buhay niya dati? Nung nakilala ko siya, aral siya ng, parang scholar siya ng church. Time na yun, nung kinukwento niya yung past niya, broken family kasi sila ng mom at dad niya. Tapos 9 sila magkakapatid. Wow! Yung isang sister niya, yung bago sila ng twins,
parang naibigay ng mami niya dun sa isang kamag-anak. So nasa US yung kapatid niya yun na hindi na nila nakilala. So yung 8 sila, parang hiwalay-hiwalay sila. Tapos siya lumaki sa Bicol, kasama yung twin brother niya at ibang pang kapatid. Okay. Nakatira sila sa bukid. Tapos dinala niya ako dun sa kung saan siya lumaki. So nung nakita ko yung area, talagang sabi ko, paano kayo nagkasya dito? Isang kubo lang talaga siya. Walang CR. Totoo, walang CR. Oo, so bumababa pa. Sabi ko, saan kayo nagsi-CR dito? Bababa pa sila dun sa baba, sa may ilog. So parang sabi ko, ay grabe. Ang layo, parang bago kami nakarating doon from the bayan, tumawid pa kami ng ilang ilog, umakyat pa kami ng bundok. Totoo. Parang hike talaga to get to kung saan yung nakatira yung daddy niya. Tapos nagkahiwa-hiwalay pa silang magkakapatid. Mami niya sa Manila, tapos ang father niya nasa Bicol. So hindi na ba nagka-reunion yung magkakapatid? Hindi ko lang alam nung pero nagkita-kita sila nung mag-asawa na kami. Parang tinawag ko lahat ng kapatid, except for the one dun sa US. Hindi na nila talaga na tawagan yun. Hindi na nila, Totoo. wala na So silang. talaga nahiwalay na ang buhay ng panganay. Opo. That's also a tragedy, sayang Mm-mm. na hindi nila nakilala. May pagasa pa naman, Yes. di ba? Opo. Pwede pang mangyari. Opo. Pero ang maganda, yung 8 ay nagkasama-sama na rin ulit. Nagkita-kita. Yung ibang kapatid niya nasa floodway lang. So, nagkikita naman talaga sila. Yung isang kapatid niya nasa Novaliches, yun, nag-pass away na rin yung sister niya doon. So, Oo. Mahirap nga ang buhay pag walang CR. wala. I think yun talaga ang Tsaka tubig. tsaka walang tubig. Oo. Oo. Wow, pero nagustuhan mo pa rin siya, ha? Bakit mo siya nagustuhan? Nung time na yun, una ko siya nakita, parang hindi ko siya feel kasi parang makulit. Ako yung palaaral. Siya makulit. Sabi ko, parang hindi kami magkakasundo nito. Tapos parang iba na yung pakiramdam ko nung everyday magkasama kami. Tapos pumupunta siya sa bahay, nanliligaw. So yun, na-develop ako sa kanya. At ngayon ay 4 na ang Yes. mga anak. Anong Opo. mga edad? So yung eldest ko si Gerard, na siya, 22. Yung sumunod si Matthew, 20. Yung isa si TJ, 17 lang niya. And then yung youngest ko, si Isabel, 14. 3 boys, 1 girl. Opo. Ay, di masaya naman. O, kompleto na ang pamilya. Pero Opo. ito lang, medyo kakaiba ang sitwasyon din ng iyong mga anak. Mhm. Normal naman sila. Opo. I mean, normal. They go to a normal school, Opo, regular school. regular school. Pero may mga sintomas na nakita si Sarah at si Curly. At nalaman na lahat ng 4 mong anak ay may ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Opo. Sabihin, anong ibig sabihin nun? Hyper sila. Hyper. Oo, malikot. They cannot, yung attention span nila, sobrang short. So, nung kay Gerard, siya yung una napansin ko na ang likot, hindi siya mapigil sa isang upuan. Kailangan niya umikot. So, pina-check namin sa developmental pedya. Kahit nanonood ng TV? Oo, okay, malikot siya. Talagang ikot na siya ng ikot. Oo. So, pina-check namin siya sa developmental pedya. Doon namin nalaman na may ADHD siya. Nung time na yon, kailangan mag-therapy siya, yung occupational therapy and speech therapy. Hindi na siya nag-speech, sorry. Occupational therapy lang siya. To teach him to calm down. Kasi ang way of calming him down nung time na yun, yung sa tingin ko nung time na yun, nung hindi ko pa siya pinapacheck, yung gadgets. Yung pala mas lalo siya na-aggravate kasi nanggigigil siya, kailangan niya talagang kumilos. Nung may mga ways na para kalma siya. And hindi ko din sila tinreat as if special sila kasi normal kids lang naman sila na if tinreat mo silang special, they will come to a point na hindi na nila malaman kung ano yung tama at mali. Kasi tinitreat mo silang special. Parang you're making excuses sa nila. Alam ba, may ginawang masama,
ay hindi, hayaan mo lang siya kasi special siya. Ako hindi. I tell them off or papagalitan ko or pagsasabihan ko. Na parang normal na bata. Normal na bata, oo. Kasi pag hindi mo ginanon, hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. Oo. Okay. So, yun yung way of disciplining them noong time na yun. Yung sumunod, binabantayan ko na baka may same symptoms din. Which is, yung kay Gerald kasi is, may ano siya, yung sensory problem. Yung kanya play. Pero yung pala nakakasakit na siya ng bata. Natulak niya. Oo. So, umabot din sa point na, syempre yung time na yun, ang ADHD, bago lang sa hindi katulad ngayon, accepted na siya. May umabot sa time na I put him in a regular school na pinipetition siya ng magulang para tanggalin sa... Totoo. Oo. Oh, so nagwagi ba yon? Hindi naman. Ako na nag-decide to move him to a different school na kayang i-handle yung kids na may hyperactivity. But normal school, just Regular the same. school din. Within Pasig. Tsaka kasi noong time yun, hindi ko naman ma-afford na padala sa magagandang school na kayang Specialized. i-manage. Yes. Oo. So ngayon, lahat ng apat meron. Meron. Different degrees. Yung second child ko, parang may academic delay lang siya. So, yung pangatlo at saka pang-apat, okay na sila. Discharge na sila. Pero may interventions pa rin kami for English tsaka academic intervention for English and math. So pwede pa lang kung ikaw ay may ganong sintomas, yung mga anak mo, may iba nga, 30 years old na, tsaka lang sila nagpatingin Na-diagnose, at yes. na-diagnose na kaya pala ako ganito. May ADHD ako. So, pwede palang ma-reverse. Pwedeng maging normal. If pag continuous yung therapies and interventions nila, kasi umabot din sa point na bibigyan sila ng medication, which is parang hindi ako ayoko ng medication kasi baka ibang organs naman nila sa katawan nila, yun na magka-diferensya. So, intervention talaga ang pinili ko para sa mga bata. Ngayon, yung eldest ko si Gerard, the 22 years old, third year student siya sa Mapua for civil engineering. Ayun. So, Yun parang yung worry mo papunta ka na bilang doon. parent na they can't cope. So ngayon medyo yung struggle before nung maliliit sila up to now, parang napagdaanan ko pala yun na Oo. lahat sila dinadala ko sa therapy sessions para lang maging okay. Oo. Itong si Sarah, no, napaka-action pack ng buhay. Pero sanay ka sa bakbakan. Yes po. Sanay siya sa bakbakan. Kaya pinasok na rin niya ang politika. Ganon din yun eh. Yan ang pag-usapan natin. Kasi ang dami, pumunta kami dyan, ang dami nakapila. Yung pala, hihingi ng tulong. Opo. Parang kapwa ko, mahal ko itong kanyang building dito po sa Pasig. Yan ngayon ang aalamin natin. Anong klaseng boxing naman itong nangyayari ngayon sa gustong pasuking universe ni Sara Diskaya? Nung una ko siya makita, parang may kakaibang naramdaman na ako sa kanya. Kaya lang syempre, para sa akin, parang tingin ko ay hindi ako karapat-dapat sa kanya kasi alam ko meron sila at ako naman ay talagang walang-wala din at salat sa buhay ng mga time na yon. At tingin ko, yung aming karanasan sa pag-construction ng iba't ibang klase ng mga hospital, iba't ibang klase ng school, iba't ibang klase ng mga housing, tulay, flood control, at ganoon din yung karanasan namin na kami ay dating naging wala. Kung ano ang tagumpay na aming tinatamasa ngayon at ano ang kaalaman at skills na binigay niya sa amin, plus yung aming damdamin na kung ano ang nararamdaman ng isang taong wala, mas madali naming maunawaan sila at matupad kung ano man ang kailangan nila. Pagkatapos ng kanilang buhay na mahirap, hindi lang mahirap sa struggle, kundi talagang mahirap sila. Mahirap. Pero paano napunta sa ganitong tugatog ng tagumpay sa buhay, sa iba't ibang larangan, at ngayon, dahil sanay sa bakbakan na rin tayo sa negosyo at politika. Diba? Pero bago yung politika, negosyo muna. Right? Kasi, syempre, 4 ang anak. Mahirap din, kailangan matutong maghanap buhay. Paano ka ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies.
And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business, ang daddy ko. So nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Ah, totoo? Oo. Yun ba yung tinapos ninyo pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, Mm-mm. pero ang construction na pag-aaralan. Na pag-aaralan. So naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So nabigyan na naman ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or cementerio ng City Hall. So ginawa namin yun, noong time na yun, maliit lang na halaga yun, pero sa amin parang feeling namin ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So, wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Oo, opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo? Yung, syempre, yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre, alam mo, may income ka. Pero pag wala kang project, parang weather. Unlike kung nagwo-work ka sa isang trabaho, alam mo, every 15-30 may sahod ka. Totoo. So dito, hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo, tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yon? Nag-venture sa ibang negosyo, nag-try kami magtahian. Tahian. Opo, kumpleto kami sa lahat ng makina, parang over 100 sewing machines meron So kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo. Nung time na yon, pero kasi talagang ang hina din ng kita kasi minsan yung mga checks namin from companies na pinasukan namin para mag-subcon for tahian, mabot ng 120 days. So sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon, yung asawa ko nag-sideline din nagpagbebenta ng bubong, hanggang nag-focus na lang talaga kami sa construction. Kasi parang hindi pa kailangan namin talaga ng stable job noong time na yon. Correct. So I think yung secret is talagang magdire-diretso lang, ano? Opo, tsaka Una, walang choice. Wag mawalan ng pag-asa. Oo. Parang kasi kami mag-asawa, team kami nung nasa construction kami. Minsan siya, nada-down siya. Bilang asawa, parang i-uplift mo yung spirit niya na, kaya natin to, kaya natin. Kasi minsan talaga nasa point ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo para mabuhay yung pamilya mo. Kasi andyan na yung bills, andyan na yung mga tuition fee ng mga anak mo, kailangan mong bayaran. Ano na nga siya yung installment basis, pero nagde-delay ka pa sa pagbayad. Oo, nangungutang pa daw kayong 5-6. Opo. At sa mga sinuong mo kaibigan. ang baha Yes. para lang makuha ang pera. Ano Oo. yun? Panahon ng Oo, Ondoy? Nung panahon ng Ondoy, nagtuturo ako sa isang school. Walang-wala talaga kami. So, nangutang ako sa isang agency na parang 5-6 ang tubo. Sa Singalong area siya. Pumunta ako, Ondoy noon. So, baha siya. Naglalakad ako, nakuha ko nga yung check-in, naglalakad ako umiiyak kasi parang awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko, parang nagtapos ako ng 4 na taon sa koleyo, tapos ito lang yung mangyayari sa amin. Para kaming kawawa, para kaming talagang sinakluban ng... Langit at lupa. Yes. Oo, tapos may 4 ka pang anak na may diferensya, kailangan mag-therapy. In between na, nagkakasakit din sila. So, parang hindi mo alam kung saan resources. Minsan wala kang panggatas, pang diaper. Hihiram ka sa magulang mo. Ayaw mong humiram. Siyempre, kahit papano, sabi ng parents ko, kung ano yung pamumuhay ng family mo, yan ang panindigan mo. So, yun yung talagang pinanindigan namin. Pinanindigan nyo talaga, nagbenta pa ng bubong si Curly. Opo. Oh, biro, ang iba sandok ang binibenta. O kaya beauty product, siya bubong talaga Oo, ang binibenta niya. pinasok Ibang niya. klase ang kwento ninyo. Mm-mm. Kaya sanay ka sa pagdidiskarte. Opo. At saka yung pagiging maparaan. Hindi ba? Kasi ang iba tayo, pinapanganak ng maayos ang buhay eh. Opo. Yung hindi na alam yung
alam mo yung pangangailangan ng iba. Kaya siguro para sa iyo, parang ramdam mo yung pangangailangan din ng iba kasi pinagdaanan mo rin. Opo, napagdaanan. Oo, doon pa lang sa kwento mo parang, okay, kaya naman pala. Kaya naman pala, pagkatapos ang kanilang negosyo, teka muna, kailan kayo naging big time? At obvious naman, naging big time na kayo. May nagyaya sa akin na gusto mo sumali sa isang agency ng government, magkontrata doon. Sabi ko, o sige, basta mabilis sumingil. Kasi doon sa agency na inaanuhan namin, ang hirap maningil, 6 months to 1 year. So, ang hirap mag-return ng investment mo. So, nag-try kami, binigyan kami ng listing. Sabi sa amin, sabi ko, ito, gusto kong project na to, ito. So, pinuntahan namin yung agency na yon para sabihin na gusto namin yung project. Nagbigay ako ng pera, parang final savings namin. Only to find out, tapos na yung project, naniningil na yung contractor. So, naloko pala kami, na-scam kami. Ayun. So, nung time na yon, sabi ko, hirap na nga kami sa buhay. Tapos may manloloko pa sa'yo. Nagkaroon ako ng parang mild heart attack because of that. Ay. Na-stress ako. Wow. Pero nalagpasan pa rin. Nalagpasan pa rin na. So, dyan na kayo umasenso sa government contracts? Yes, nag-start na Nagbabayad kami. naman ang gobyerno? Nagbabayad. Maganda yung, parang doon namin naramdaman na nag-iba yung buhay namin. Kasi hindi na ako kailangan kumatok sa pinto ng nanay ko, daddy ko na baka pwedeng makahingi ng konti para sa pang-diaper at gatas. Napapasyal na namin yung mga anak namin sa labas. Nakakapag out of town kami. Doon namin naramdaman, maganda pala nagiging takbo ng buhay namin. At ngayon, 200 ang empleyado. Opo. Ang dami rin, ha? More than, actually yung 200 is within the building, pero may mga employees pa kami on-site. Oo, kasi on-site. Contractual yung mga yun, hindi ba? Opo. So, sanay talaga kayo sanay kayo sa hirap. Alam nyo ang damdamin ng mahirap. Opo. Alam nyo ang pagdidiskarte sa buhay. Opo. Alam nyo ang pakikipagbakbakan sa buhay. Kaya ngayon bakbakan naman tayo sa politika. Pero teka muna, bago yan, mamaya pag-uusapan natin yung mga taong natulungan nila. Nauna yung mga tulong-tulong, di ba, sa mga tao. Yun ba ang dahilan kung bakit, sige, gawin na natin profesyon itong pagtulong sa tao, kaya politika ang pinasok mo ngayon? Tumutulong naman kami talaga. Noong pa man, tumutulong naman kami sa mga tao. Kasi parang yun isa sa mga advocacy namin. Sabi ko, pag tayo umasenso, let's return sa community. So tumutulong naman talaga kami. Kaya lang yung reach namin, hindi ganun ka-wide. So kami dumadaan pa sa mga barangay para mag-distribute ng wheelchairs, mga medical equipment, nagbibigay kami. So ngayon parang what we see lacking is parang sabi ko, let's think about running for politics na. Ayun, okay. So, kumusta naman ang pagsabak mo sa politika? Hindi ka naman nagsisisi? Alam mo, sabi nila, kung gusto mong gumanti sa kalaban mo, tulak mo sa politika yan. Pero not necessarily, right? Not necessarily, kasi at the end of the day, parang alam mo, tumutulong ka sa kapwa mo. Mangalawa, alam mong kahit papano, win or lose naman, no? Alam mo may natulungan kang tao at may nataas o naiangat na buhay ng kapwa mo. Oo naman. Bigyan mo nga lang ng 500 piso ang pobre, malaking bagay na yun sa buhay nila, di ba? Ano para sa'yo ang pinaka-challenging na bahagi ng pagtakbo bilang mayor ng Pasig? Ang challenging, syempre, it's totally different from being a private citizen na tumutulong. Ngayon na mas maraming taong pumupunta sa office para humingi ng tulong kasi kilala ka na. Normal lang naman parang wala naman ako nakikitang mahirap na nangyayari ngayon sa pagtakbo ko or yung paggawa ko kasi people person ako kahit dito naman sa office noon pa man, ako yung nalalapitan. So, normal lang sa akin na parang everyday ko lang ginagawa. Punta sa isang lugar, namimigay sa mga tao, So, matagal mo nang ginagawa yun? Yes po. I see. Okay. So, ano naman ang balak mo para sa Pasig?
yung, syempre, may tutulak sa'yo para may magawa kang pagbabago sa mga polisiya o kaya meron kang gustong isulong na advokasya o tulong. Ano yon for Pasig? For Pasig, no, katulad ng kinukwento ko, itong company namin, kaya kami naging successful, hindi dahil marami kaming pera or naging ganito yung pamumuhay namin. It's how kami nakataangat ng buhay or antas ng buhay ng mga empleyado namin dito na dumating dito sa office namin na walang-wala. Tapos ngayon nakapagpatayo na sila ng bahay ng magulang nila, nakakapag-abroad sila. Ang nakikita ko sa Pasig is gusto ko iangat ang antas ng buhay ng bawat isang Pasigenyo na yung hindi parang walang nangyari. No, yung bigyan ng magandang serbisyo lalo na sa mga ospital. Kasi yun yung lacking ngayon, hospital services, walang gamot sa mga health centers namin. So talagang advocacy ko for Pasig is to improve yung lifestyle ng bawat Pasigenyo, healthcare, and yung smart city na sinasabi namin na maging maganda yung pamumuhay nila, mabigyan sila ng pabahay kasi yan yung wala dito ngayon, walang pabahay ang mga Pasigenyo ngayon. Ay, ang ganda. Kasi yun ang naranasan mo sa abroad. Yes po. Yun ang maganda sa karanasan mo sa abroad, no? Yung pabahay. Opo. Parang importante yun. Marami bang nangangailangan ng bahay dito sa Pasig? Yes po, lalo na sa mga areas ng katulad ng floodway, yung East Bank and West Bank. Naranasan namin o nakita namin sa sarili namin mata na lalo na pag nagkaroon ng bagyo, yung nakalipas na bagyong Karina tsaka Christine, sila yung unang nababaha eh. So ang maganda na bigyan mo sila ng bahay na hindi sila nag-aalala kung yung safety ba nila, kailangan nila palaging lumikas sa mga centers or kung saan man sila pwedeng lumikas. So nasa construction kayo, Sarah, di ba? Opo. Ito nga isagot mo sa akin kasi ang dami ko nang ginagawang mga istorya, nababasa ko sa balita, na binaha itong lugar na ito at next year ganun ulit ang kwento, binaha ulit at mas grabe pa ang baha at ngayon baha ulit. Ano ba ang kailangan gawin para hindi nabahain? With Pasig, no, parang nakita namin kasi it's not enough na idiklag yung mga drainage systems. Ang Pasig kasi ang population nag-i-increase, hindi naman siya nagde-decrease. Kailangan i-upgrade natin din yung mga drainage systems natin dito sa Pasig, laliman siya, para medyo mabawasan man lamang yung floods dito. Laliman ang drainage. Opo. Malaking trabaho ba yon? Medyo malaking trabaho Ayun. yun. At kailangan pondohan, ano? Opo. Kailangan pondohan. Pero gagawin mo yon. Yan. Kasi yun nga yung sinasabi ko, yung expertise namin as contractors, yan yung gusto namin i-share dito sa Pasig. Ayun. Oo, bilang contractor, biro mo yung... Kasi everyday we do it naman eh. Oo, everyday. Tama. At dahil napag-usapan na natin yan, ang kanyang kandidatura bilang mayor at yung lahat ng kanyang dinaanan sa buhay, dito na tayo sa Karangyaan. Napagod ako sa kwentong buhay mo, ha? Parang pinagdaanan ko din lahat ng hirap. O dito naman tayo sa mga magagandang bagay na titignan natin kung paano mula sa sobrang kahirapan, nandito naman tayo sa ituktok ng mundo para kay Sara Diskaya. Masaya ako dito. Yun ang pinaka-importante eh. Pag masaya ka at kontento ka. Mabait po yung mag-asawang yan. Hindi ka nila pababayaan. Nung pandemic, marami ang wala na trabaho. Maraming kinapos. Pero sila, dahil pamilya ang turing sa amin, alam nila yung pangangailangan namin. Hindi mo kailangang humingi. Ibibigay nila. Wow! Yun lang ang masasabi ko. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito, sabi ko na kagad, "Hay, pwede ka magtayo ng isa pang building dito sa loob ng isang palapag pa lang ng building ninyo dito sa Pasig." Gaano katagal ginawa itong building na ito? So it took us about a year for the whole building to be finished. Wow, 1 year lang talaga. Alam mo, pag may tao ka talaga, Yes, no? oo. Yun ang pinaka-importante. So in building, ano naman ang prinsipyo mo? Ano ang pinaka-importante na bahagi ng
pagtatayo ng isang gusali? Siyempre yung structure niya, kung stable yung structure niya, yung siyempre gusto natin matibay, baka mamaya biglang gumuho yung building mo. Yun, ang importante. Yung, Yes. yung foundation. Yung foundation niya, oo. Yun ang importante. Parang pwede rin gamitin yan sa buhay, no? Na ano ang pinaka-importanteng bahagi ng pagtatag ng kahit na anong bagay? Yung foundation. Foundation, Yes. yun. Sa pamilya, sa negosyo, Yes. at kahit sa holding public office. Yes, definitely. Nako, parang nakikita ko na itong mga koleksyon ni Curly. Aha. Mahirap nakawin kasi ang lalaki. Hindi mo Yes. hindi mo mabubuhat. Opo. Mahilig siya sa malalaking mga bagay, no? Mhm, mhm. Parang talagang 2.0 lahat. Pero baligtad sila. Kung mga gamit pambahay ang hilig ni Curly, ang hilig naman ni Sarah ay kotse. Mhm. Paano nangyari yon? Ang laruan mo ba nung maliit ka ay Matchbox? Hindi naman, pero natutuwa ako kasi sakay namin yung buong family, tumatravel. Gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Nauna, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang nakikita ng ibang mga clients natin yung mga kotse. At least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding. Yes. Parang part of promotion, branding. Oo. parang promotion na rin. Mm-mm. Masabi ko nga yan sa asawa ko. Baka bigyan din ako ng maraming kotse Yes. para sa branding ko. Pero totoo yan ha, simbolo kasi siya ng ng Status success. quo. Ng Yes. success. Ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo. Yes. Right? Opo. At doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong medyo inulan na kayo, binaha na kayo ng grasya. Yes. So, itong charities ninyo, nagsimula talaga noong meron na syempre kayong ibibigay. Yes. Hindi naman yung, alam mo, may iba sa atin, tulad ko, kahit may utang ako, namimigay pa rin ako, hindi ba? Hindi mo matiis. Pero in your case, ano yung unang-unang charity ninyong mag-asawa? Ang una naming charity noon nung pagbibigay or pagbabalik, I remember when I used to bring my kids to school. So bago ako umuwi, kasi yung little girl ko hindi pa nag-aaral, so nasa kotse siya, dadaan kami ng McDo. So yung may mga bata doon na every morning sa may McDo, magda-drive-thru kami, hindi ko binibilan lang para sa amin mag-ina. Pati yung mga bata, kasi instead of giving them money, mas gusto ko yung alam kong kakain sila. So binibilang ko din sila kung ano yung McDo namin, meron din sila. So every morning ina-anticipate ako ng mga kids na dadaan ako para magbili ng pagkain nila. Yun yung una. So ano naman ang naramdaman mo nung sinimulan mo yung ganong ano? Ang saya kasi parang ang gaang sa loob. Alam mo na may natutulungan ka. And then it came to a point na okay na kami. Starting 2016 pa yon, namimigay kami dito sa harapan ng house namin. So ang pila, umiikot ng buong block minsan para magbigay kami sa mga tao. So everyone is welcome. Open ang house namin. Totoo ba? Yes. So nakahanda na lahat ng mga panregalo nyo? Yes, Totoo? naka-ready na siya. Binibigyan namin sila ng konting pera or kaya may grocery bags na binibigay kami sa mga tao. Paano yung uulit-ulit? Nilalagyan namin sila ng indelible ink sa daliri para hindi na sila paikot-ikot. Paikot-ikot. Yes. Okay. Paano yung lahat ng miyembro ng pamilya pwedeng pumila? Yes, hanggang bata kasi sineseparate namin yung pila para sa mga bata tsaka sa mga matatanda. Ay, nakakatuwa Yes. naman, ano? Yes, that's how we started and doon kami nakilala nung umpisa na namimigay. And then every birthday namin, naisip namin, puro na lang ganyan ang ginagawa nating charity. So, nagbigay kami ng mga wheelchairs, quad canes, nebulizers, glucometer sa mga barangays. Tapos sila nag-distribute sa mga constituents nila. Para Nag-start naman na sa kami. health yon. Yes. Para sa health. Mula bata hanggang matanda. Yes, oo. Ang sakop. Oo. Tsaka yun din yung mga sakit na meron ako. So, I'm diabetic. May asthma ako. I know these items, ang mahal bilhin. Kaya yun din yung pinamimigay ko. Kaya pala nagbibigay ka ng nebulizer. Yes. Kasi may asthma ka din. Yes.
Ayun, tapos diabetic ka din. Yes, Kaya may glucometer, may glucometer. kami, tapos mga BP sets. And then kung sino yung nagre-request sa amin, like not in Pasig, outside of Pasig, nag-request sila ng mga balik-eskwela programs nila. Namigay tayo ng mga starters for school na set. Ayun, wow. So, mula sa ganong klaseng pamimigay all these years, ngayon, ang gusto nyong mangyari ay talagang pangmalawakan na, buong Pasig na talaga. We try. Oo. Yes, yes. And yun naman ang pangmalawakan ding charity. It's a tradition na pati mga anak ko, ini-involve ko. Sila minsan yung namimigay na envelopes. We also have a soup kitchen that we've been doing also with sa isang lugar where we get street children. So kasama din yung mga anak ko doon kasi I want them to learn na ang charity work is parang makikita mo na may natutulungan ka, masaya yung natutulungan mo. Actually, yung son ko said when we took him sa isang event namin, sinama ko na may binigay kami. Tapos tuwang-tuwa yung mga tao, sabi niya, Mama, ang sarap pala ng pakiramdam na ikaw yung nagbibigay.